kakarmahin ang lalaki kapag ito ang ginawa mo. Yon. Actually, magandang topic din ito, no? About sa karma. Lalong-lalo na sa mga nagtatanong if naniniwala ba tayo or totoo nga ba yung karma. Okay? So, syempre, ibalik ko rin muna sa inyo yung tanong, no? Naniniwala ba kayo sa karma? No? And sa mga humahangad na sana karmahin yung tao na yon, no? Yung partner mo na maloloko, yung ex mo na ginamit ka lang, ginago ka. So pues, yan po ang pag-uusapan natin sa video na ito. So, unang katanungan na rin sa aking sarili, no, if kung sakali man na itatanong ninyo na Kuya Kiko, naniniwala ka ba sa karma? Personally, utol, masasagot ko pong oo. Naniniwala po ako sa karma. Alam nyo ba kung bakit? No, kung hindi nyo man itatanong is napagdaanan ko na po ito. Yeah. Na kung sa dati ay ang dami ko pong mga ginamit in experiment na mga kababaihan and niloko, no? But ang nangyari noon din ay instead na kung gusto ko na sanang makahanap or makatagpo ng babaeng mamahalin at saka siseryosohin, ay yun naman ang isinukli sa akin. Ako naman ang ginamit. Oh. Yeah. Yun po ang nangyayari. Kaya naniniwala po ako sa karma, utol. But then, syempre, kailangan lang natin humingi ng kapatawaran, tanggapin yung mga pagkakamali para mabigyan din ng leksyon ang ating sarili. And then, yun, kahit paano, is yung karma ay natigil din. Okay? So, but, pagdating naman sa inyo, kung gusto nyo talagang karmahin din yung tao na yon, ay ito po yung gagawin ninyo. Okay? Hanggat maaari, utol, is huwag na huwag nyo pong ipanalangin or ipag-pray na karmahin yung taong yun. No? Kasi ang Diyos ay no need na pong utusan. And hindi na rin natin kailangan pang sabihin na sana karmahin yung taong yun. Kundi ipasa Diyos na lang natin. Diyos lang talaga ang nakakaalam, no, kung kailan siya hahatulan or kung ano man yung parusa na nararapat sa taong yun. Ipagsa Diyos na lang natin. So but then, sa inyo, utol, is kung hanggat maaari din ay wala po kayong gagawin na masama. Kung naniniwala ka rin sa karma, ay ikaw po umiwas ka sa mga masasamang gawain. Kasama na po dyan yung paghihiganti. No, kasi ang dami rin naming nababasa sa comment section na gusto nilang maghiganti. Yung ibang babae pa nga ay niloko sila, pero yung gagawin nila is mag-entertain din ng ibang lalaki. No, pinagmamayabang pa nila na kung kaya yun ng partner ko, kaya ko rin. Pero yung hindi nila alam, kung kakarmahin yung partner mo, kakarmahin ka din. So gusto mo ba yun? So syempre dapat iwas ka rin sa mga maling gawain. Kung nagkasala man yung partner mo, kung siya man ay nagloko, hayaan na nating siya lang ito yung nagkasala. Huwag na huwag po nating gayahin. Huwag na huwag po tayong maghiganti. So that's why, sa mga niloko man dyan, kung pa pwede lang, ang gagawin ninyo ay magparaya. May tiwala ka ba sa Diyos? Kasi kung naniniwala ka sa Diyos, wala ka nang dapat ipangamba. Kumbaga pa, hayaan na natin na Diyos na ang magpasya. Na kung ayaw man ng taong yun sa'yo, kailangan na nating magparaya. Kailangan na rin natin silang i-let go. Pero, ang mali kasing nagawa ng partner mo ay niloko ka. No, sinira ang tiwala mo. Na umaasa ka na merong future, umaasa ka na tatagal kayo, umaasa ka na hindi niya magagawang lokohin ka. But suddenly ito, naloko ka pa din. So that's why mga utol, kung may tiwala ka sa Diyos, huwag ka nang makipag-agawan, huwag ka nang matakot, huwag ka nang makipag-compete sa babae niya. Huwag ka nang makipaglabanan or makipag-away sa kung sino man yung bago niya. Hayaan mo na lang. No, kailangan na lang nating maging mabait. Masakit siya, pero
mas okay na lang na kung nakagawa man sila ng kasalanan, ay huwag na lang nating gayahin. No, kailangan talaga is pigilan natin yung ating sarili, kontrolin natin yung ating sarili, disiplinahin ang ating sarili. Huwag magpadalos-dalos, huwag magpadala sa ating emosyon. Kasi once na tayo ay niloko, and kung nagpadala ka sa iyong emosyon, galit po ang mararamdaman natin. So ngayon kung magpaparamdam tayo or magpapadala tayo sa galit, ay iba na po yung magiging resulta eh. Iba na ngayon yung magagawa mo sa taong ito. No, dahil sa galit mo. So kung magpadalos-dalos ka, no, kung nagpadala ka sa iyong emosyon, ay wala. Mas lalong magkakamali lang yung mga ikikilos mo. And marahil, pwede ka pang makagawa ng kasalanan. See? Kung nagpapaapekto ka, kung nagpapadala ka, instead na siya lang yung may kasalanan is maaaring makagawa ka rin ng kasalanan. Yung iba pa nga dyan is dahil sa paghihiganti, no? Gusto nilang saktan yung lalaki, nag-uutos ng para masaktan yung lalaki. Yung iba is pinuputol pa yung maliit na kamote ng mga partner nila. See? Na kahit sabihin man natin nakapaghiganti or deserve ng taong yon dahil niloko ka, still, mali pa rin yan sa mata ng Diyos, yung paghihiganti. Kaya mas mainam na maging mabuti na lang tayo, gumawa ng kabutihan, magiging mabait, and let the karma do the revenge. No? Kumbaga pa, dahil niloko ka, it's none of your business anymore kung ano man yung gagawin nila. And mind your own business na rin. No? Kumbaga pa, okay, ayaw nila sa akin, no, niloko ako, nasaktan ako, okay, nasaktan ka kasi nasira yung tiwala mo eh, iba yung inaasahan mo. No, so masakit talaga yon, pero kailangan na nating talikuran yung kahapon and kailangan na nating gumising sa kinabukasan. Kung gusto mo talagang magiganti utol, success ang tanging panlaban. Success is the best revenge. No? Kung makita niyang successful ka someday, kung makita niyang hindi ka gaanon ka-affected or apektado, and kung makita niyang hindi ka naman nagloloko and loyal ka sa nagiging bagong partner mo na rin, ay talagang manghihinayang po yung taong nagloko sa iyo noon. Mas lalo po siyang magsisisi. And konsensya ang magiging kalaban niya dito. Lalong-lalo na kapag naging mabait ka lang. No, halimbawa, kagaya sa akin noon, uy, naging mabait lang yung babaeng yun. Niloko ko siya. So nakakaramdam ako ng konsensya. No, hindi man lang nakipag-agawan, nagparaya man lang. No, hindi niya man lang ako inaway. See? Kasi tao pa rin yan utol. Kahit maluloko yan, tao pa rin yan. May nararamdaman pa rin yan. Kahit sabihin man nating sa ngayon ay hindi niya pa nararamdaman yung pagsisisi, but time will come na siya ay magsisisi sa mga pinaggagawa niya. Sa pagkatao niya pa lang, sa pamumuhay niya pa lang, na walang napatutunguhan dahil puro na lang panloloko ang ginagawa. And asahan niyo utol, kakarmahin at saka kakarmahin talaga yung taong yun. Sa mga pinaggagawa niyang pagkakamali, sa mga desisyon niyang pinaggagawa, meron din po yung hatol na mangyayari sa kanya. Kaya that's why yung iba nakakuha ng sakit dahil iba't ibang babae yung pinapatulan, pinapatos. No, and kagaya sa akin, noong gusto ko na magseryoso is binigyan naman ako ng babaeng magagamit din. 'Di ba? So paikot-ikot lang. Kumbaga pa yung cycle is parang domino effect lang yan eh. Bumabalik din sa atin. Parang eye for an eye lang yan eh. So that's why mag-ingat tayo. No, hayaan na lang natin na sila yung gumawa ng kasalanan, pero tayo is gumawa na lang tayo ng mabuti. Kung hindi mo alam kung anong mas nakakabuting gagawin is kung pwede lang, huwag ka na lang kumilos. No, magmukmuk ka na lang dyan sa bahay ninyo, huwag ka na lang magsalita until na makamove on ka. At least kahit paano, nakayanan mo or kinaya mo. Okay? So usahan niyo po utol, ang karma po ay totoo. So yun lang po, maraming salamat. Sana'y nakatulong yung video na ito. So ingat kayo ha, God bless and babush!